Hindi pa man nasasagot ang kontrobersya ngayong taon, tila minamaniobra na ang budget ng DPWH para sa 2026. Ilan umanong red flags ang nakita ng Senado sa pagbubusisi sa panukalang nitong pondo. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa ikalawang araw ng Development Budget Coordination Committee briefing dito sa Senado, nabulaga ang mga senador ng bulat-latin ng higit sa 881 billion pesos na inilaang pondo para sa DPWH sa 2026. Nakita ko po na may mga tila flood control projects sa Antique at Iloilo. Same amount, 149,750,000 each. At hindi man lang ginawang 149 flat o isanara na lang sa 150 para may pangkape. Sa pagsisiyasat ni Senate Finance Committee Chairperson Win Gatchalian, 6 na red flag sa panukalang 2026 budget ang kanyang napansin. Kabilang dito ang mga infra project na walang nakalagay na station number at pawang pangalan lang ng lugar. Pangalawa, ang duplicate projects. Pangatlo, ang mga proyekto sa iisang lugar pero may iba't ibang package o phase. Pang-apat, ang mga infra project na pare-pareho ang halaga ng inilaang budget o round amounts. Pang-lima, yung mga may nakalagay na code names habang yung iba ay wala. At pang-anim ay ang mga proyektong nilagyan ng budget ngayong 2025 pero naulit na naman sa 2026. Nahalukay naman ni Senator Ping Lacson ang higit 500 items sa DPWH budget sa susunod na taon para sa Metro Manila, Regions 1 and 2 at 3 na tig 100 million at 150 million pesos ang budget bawat isa. Ang punto namin, itong red flags, dapat mawala na ito pagsabit ng NEP sa amin. Kasi these are common sense. Para sa akin, common sense. Kung nahanap nga namin dito, I'm sure kayang-kaya hanapin ng DBM yan. So I'd like to propose that by your leave, Mr. Chairman, that we should schedule an executive session. Way forward po ito. Kasi with your guidance, we are willing to amend and delete all these similarly parang costed projects, yung similar cost, but we want to know ano yung direction ng national government, saan namin dadalhin if we delete all these items. Paliwanag ni Secretary Arsenio Balisaca ng Department of Economy, Planning and Development, ang mga proyekto na hindi lalagpas sa 150 million pesos ang budget ay direkta na sa mga district engineer at hindi na dadaan sa pagsala ng Regional Development Council pagdating sa pagbibid ng mga proyekto. Sinasadya na hindi lumampas ng 150 million. No? So they're gaming the system, in other words. It looks, Mr. Chair. Correct. So please take a look at that because if they're gaming the system, then obviously corruption will happen. Pagtitiyak ng DBM, nakipag-ugnayan na sa kanila si Secretary Vince Dizon na binubusisi ngayon ang budget ng DPWH at inaasahang magsusubmiti ng erata sa Kamara para sa House-approved version ng General Appropriations Bill na isusumiti sa Senado ay red flag free na. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.